Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako po si Ramil, 21 years old. Gusto ko pong ibahagi ang isang kwento ng pag-ibig na hindi ko akalaing mangyayari sa isang tulad ko. Hindi ako galing sa mayaman na pamilya. Working student lang ako. At para maitaguyod ang pag-aaral, nagpa-part-time ako bilang kahera sa isang maliit na grocery, malapit sa pier. Doon ko unang nakilala ang taong nagpabago ng lahat ng pananaw ko sa buhay. Siya si Joel. 24 years old. Isang kargador. Isa siya sa mga taong araw-araw kong nakikita sa palengke at pantalan. Matangkad, matipuno, laging pawisan at laging may pasan na mabigat na kahon sa balikat. Sa unang tingin, parang tipikal na lalaki lang. Pero sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, habang nagtatrabaho, may kakaiba akong nararamdaman. Isang hapon, nag-deliver ng mga kahon ng canned goods sa grocery namin. Isa si Joel sa nagbuhat. Napansin ko agad ang tindig niya. Para bang kahit gaano kabigat ang pasan niya, hindi siya sumusuko. Oy, pre, saan ko to ilalagay? Tanong niya sa akin, habang pawisan at hingal. Napatulala ako sa sandali bago nakasagot. Dito po sa storage room. Paglapit niya, naamoy ko ang pinaghalong pawis at sabon. Nakakapanibago, pero may hatid na kakaibang kilig. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya sabay sagot. Walang anuman. Trabaho lang naman to eh. Mula noon, Kuya Pam, palagi ko na siyang inaabangan. Dumating ang mga araw na halos araw-araw na akong kinakausap ni Joel. Minsan nagkukwento siya tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Bunso raw siya sa 4 na magkapatid. At siya lang ang hindi nakapagtapos ng high school. Kaya kahit hirap sa trabaho, ginagawa niya ang lahat para masuportahan ang mga magulang niya. Hindi madali maging kargador. Kwento niya minsan. Pero, mas mahirap makita ang pamilya mo na wala kang maibigay. Napatingin ako sa kanya. Sa likod ng kanyang matipuno at maskuladong katawan, may puso pala siyang puno ng pagmamahal at sakripisyo. Doon ako mas humanga sa kanya. Isang araw, dumating na ang delivery. Kasama niya ang isang babaeng kargador din pala. Pagaan ang loob nila sa isa't isa. Nagtatawanan, parang matagal na magkakakilala. Close kayo? Pabiro kong sabi habang inaayos ang resibo. Tumawa si Joel. Kaibigan ko yan. Matagal na kaming magkasama sa trabaho. Pero sa loob-loob ko, hindi ko mapigilan ang selos. Simula noon, naging mailap ako.
hindi ko siya pinapansin. Hindi ko na binabati. Hanggang siya na mismo ang lumapit. Ramil, may problema ba? Umiling ako. Wala. Pagod lang. Pero halata niya. Kung may selos ka, sabihin mo. Hindi mo kailangan itago yan. Kuya Pam, nalaki ang mata ko. Ha? Anong selos? Ngumiti siya ng pilyo. Alam ko. Ako lang ang tinitingnan mo araw-araw. Kuya Pam, napahiya ako. Dumating ang gabi na hindi ko kayang itago. Habang naglalakad kami pauwi, bigla kong nasabi. Joel, baka isipin mo na baliw ako. Pero, mahal na mahal kita. Tumigil siya sa paglalakad. Tinitigan niya ako ng matagal. Kinabahan ako. Kala ko tatanggihan niya. Pero ngumiti siya sabay sabi. Tagal ko na rin nararamdaman yan, Ramil. Kaya nga kahit gaano kabigat ang pasan ko araw-araw, gumagaan kasi alam kong sa huli, ikaw ang hihintayin ko. Doon ko naramdaman ang pinakamasarap na kalayaan. Ang mahalin at mahalin pabalik. Pero Kuya Pam, hindi naging madali ang lahat. Maraming pangungutya, maraming chismis. Bakit sa kargador ka nahulog? Bakit sa kargador ka pa nahulog? Tanong ng ilang kaibigan ko. Hindi kayo bagay, sabi ng iba. Nasaktan ako, Kuya Pam, pero higit na mas nasaktan ako kay Joel. Hindi ko sila masisisi. Kargador lang ako. Wala akong narating. Niyakap ko siya at sinagot. Hindi kita minahal dahil sa trabaho mo. Minahal kita kasi ikaw yan. Totoo, marangal, at tapat. Doon ko napatunayan ang tunay na pagmamahal, sinusubok ng pangungutya at kahirapan. Isang gabi matapos ang trabaho niya, sinundo niya ako sa grocery. Paglabas ko, bit-bit niya ang maliit na supot ng prutas. Para sa'yo. Di mo na kailangan pang mag-abala. Sagot ko naman. Gusto ko. Para kahit papaano, may matamis kang makuha galing sa akin. Sa simpleng bagay na iyon, naramdaman ko kung gaano niya ako pinapahalagahan. Hindi pera, hindi material na bagay, kundi malasakit at pagmamahal. At bago kami maghiwalay ng gabing iyon, hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. Ramil, ikaw ang pinakamagaan na pasan ko sa buhay ko. Lumipas ang mga buwan, mas tumibay ang relasyon namin. Hindi kami perpekto, may tampuhan, may selosan, pero sa huli, laging nauwi sa yakap at halik. At isang araw, sa mismong pantalan, habang nagbubuhat siya ng mabigat na kahon, nilapitan niya ako. Ramil, kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Sa likod ng lahat ng mabibigat na pasan ko, ikaw ang rason. Bakit hindi ako sumusuko? At sa gitna ng pawis, amoy dagat at ingay ng pantalan, hinalikan niya ako. Hindi ko na iniisip ang mga mata ng tao sa paligid.
dahil sa moment na iyon, alam kong wala nang mas mahalaga pa kundi siya. Anong masasabi ko? Kung may natutunan ako sa kwento kong ito ay hindi sukatan ang pagmamahal, ang trabaho o estado sa buhay. Kahit isang simpleng kargador, kaya kang mahalin ng totoo, nang higit pa sa inaakala mo. Dahil ang puso hindi tumitingin sa bigat ng kahon na pasan, kundi sa bigat ng pagmamahal na kayang ialay. Sa likod ng mabigat na kahon, may mas mabigat pang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban. At iyon ay ang taong mahal natin. Alright, at doon na nagtatapos ang kwento natin na ipinadala at iniliham sa atin ni Sir Ramil na kwento nila ni Joel. Okay, maraming salamat Ramil sa iyong pagliham sa iyong love story. Okay, ang masasabi ko lang ay minsan minamaliit natin ang mga taong simpleng namamasan ng mabibigat na kahon sa pantalan o palengke. Pero kung iisipin, mas malaki pa ang bigat ng responsibilidad at pagmamahal na dala nila para sa pamilya at para sa taong mahal nila. Kaya huwag nating husgahan ang isang tao base sa kanilang trabaho. Dahil kung tutusin, mas mabigat ang puso nilang marunong magmahal ng tapat at totoo. At gaya ng kwento ni Ramil at Joel, hindi trabaho, hindi estado, kundi pagmamahalan at katapatan ang tunay na sukatan ng relasyon. Alright, so napakagandang kwento ni Sir Ramil at Joel. Sana may matutunan tayo dito guys sa kwento nila. At yun nga, maraming salamat ulit. At maraming salamat din sa mga avid listeners natin na laging nakikinig sa ating kwentuhan. Okay? At kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At kung nagustuhan niyo naman ang kwento, please like, comment, and share na rin sa inyong mga social media accounts. Okay? So, shout out ng marami sa lahat ng ating commentators at sa mga avid listeners natin. Hanggang dito na nga lang ang ating kwentuhan. Ako si Kuya Pam at dito sa channel na ito, ang bawat kwento ng pag-ibig ay may boses at espasyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito ang Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye.